Sa atin pa rin top story, isa na namang insidente ng dayaan sa katatapos ng May 9 elections ang nabunyag sa Maguindanao. Ayon sa kumandidatong mayor sa lalawigan, kabilang sa nakinabang sa dayaan ang mga kandidato ng administrasyon. Si Mean Corvera sa detalye. Idinitalya na rin ng isang natalong vice mayoralty candidate ang nangyaring dayaan sa eleksyon sa Maguindanao. Sa video na ipinakita ni Baser Uto, nagkalat ang mga balota sa isang presinto. Nakuna ng video ang presinto sa Dato Saudi Lower Salvo, isang barangay sa Maguindanao. Kitang-kita na nilalagyan ng shade ng mga nasa loob ng presinto ang mga nagkalat na balota bago ipasok sa vote counting machine. Aking nalalaman sa aking municipality na talamak na dayaan, nagpapatunay po diyan yung actual na video sa mga taong nagmamaniobra sa eleksyon noong May 9, 2016. Sa katunayan po, kapuntsaba po dito yung isang one-take sa batas at saka yung ilang membro po ng government sa kasundaluan. Sa katawan po nito ni Colonel Walito Limek, ang 2nd Mechanized Brigade. Mabilisan lang po yung video dahil natatakot po yung mga kasama natin dahil napakarami pong armado doon mismo sa loob ng polling precinct. Nakalagay po lahat sa videos yung mga nangyari, thousands na votes, binuto ng ilang katao lang na hindi naman po sila BI, kundi isang civilian na pumasok doon mismo sa voting area. Nakunan din ng video ang pahayag ng isang nasa loob ng presinto sa lengguaheng Muslim nang ibig sabihin, sama-sama tayo, tulong-tulong, magmadali, mag-ingat tayo at may kumukuha ng video. Sa salaysay ni Baser, isa raw sa mga nag-shade ng balota, ang anak ng isang MILF na si Y. Tundok na umunoy isa sa mga mastermind sa nangyaring pagmassacre sa mga miyembro ng PNP Special Action Force sa Mamasapano sa Maguindanao. Ang actual lang na nakita ko doon, yung mga tao na nagmamaniobra, pero dapat command responsibility ito ng Comelec dahil siya yung andun eh. Talagang kung mamarapatin natin, talagang meron siyang kinalaman kasi andun yun eh. Hindi makakagalaw yung BI kung walang instruction sa taas. 5 barangay anyang bumoboto sa Dato Saudi na tinatayang umaabot sa mahigit 16,000 katao. Hindi anya nakaalma ang mga botante dahil nakapaligid ang 6 na armadong lalaki, bukod pa sa mga sundalong nakadeploy sa labas ng presinto. Sabi ni Baser, mga kandidato ng Liberal Party raw ang nakinabang sa dayaan dahil nasa lugar ang kanilang alkalde at vice mayoralty candidate na pawang kaalyado ni Pangulong Aquino. Nung pumapasok ng balota, yung nagsisave ng balota, hindi yung BI. Yun yung anak ni White Tumbok na yung mastermind natin dyan sa 44 yung nangyari sa Mamasapano. Lumabas daw siya hindi dahil natalo sa eleksyon, kundi nais nang magkaroon ng hustisya sa nangyaring pandaraya. May mga testigo pa niyang lulutang sa mga susunod na araw dahil hindi na masikmura ang nangyaring dayaan. Sa mga kapwa ko Muslim, panahon na ito para maglabas yung katotohanan. Bilang isang Muslim na kauna-unang lumantad dito sa IRMM, Maguindanao, sa aking municipality. Ang hangarin ko dito ay hindi yung pagkatalo na dinaya. Ang hangarin ko dito ay yung kapakanan ng mga bagong henerasyon natin na wala ng katapusan, talamak na pagdadaya. Sabi ni Glenn Chong ng Philippine Reform Coalition, isang organisasyon na nagbabantay sa pagdaraos ng mga eleksyon sa bansa. Ang pahayag ni Baser ay tugma sa mga nakalap nilang statistical data kung saan nakinabang ang mga kandidato ng administrasyon. Kung pagbabasihan niya ang datos na galing sa transparency server ng nangyaring transmission, kaduda-duda na 0 ang boto na nakuha ng lahat ng kandidato sa vice presidential balls sa ilang bayan sa Maguindanao maliban kay Congresswoman Leni Robredo. Ano po yung relationship ng statistical data na yan doon sa sinabi ng ating witness ngayon? Sinabi ng witness na babae, yung nag-voice over doon sa video, na nang dumating siya, kukunti na lang yung balotang natira. Kasi yung karamihan, sinishade ng iisang tao. So what is the material relevance of this data? Tingnan nyo yung resulta for Senator Marcos. In the whole town of Dato Saudi Ampatuan, 279 lang ang boto ni Senator Marcos.
In the whole town of Saudi Ampatuan, 4,727 ang boto ni Leni Robredo. Naghain na raw sila ng apela sa Joint Congressional Committee on Automation na magpatawag ng investigasyon para mailabas ang kanilang mga testigo at ebidensya sa nangyaring talamak na dayaan. Kasama na rito ang umano'y nangyaring bentahan ng database kung saan inaalis rin ang pangalan ng mga botante. Ang ginagawa po nila, binibenta nila yung portions ng database. Yung portions ng database ng registered voters. Pag nagbayad ka, in this case 12 million ang presyo, pag nagbayad ka, bibigyan ka ng kopya ng file, ayusin mo kung sinong gusto mong ipasok at sinong gusto mong tanggalin. Then ibalik mo sa kanila at yun ang ipapasok doon sa server ng COMELEC. At yun ang gagana sa araw ng halalan. Tingnan ho ninyo, mababasa naman siguro yung Commission on Elections. At ang kasabay ho nitong mga seller na to ay dating municipal election officer ng isang munisipyo sa Cavite. Para sa Eagle News, may Ann Corbera, IM1 with 25.